Ang pangalang Santorini ay nagmula sa pangalan ng Latin Empire para sa lumang simbahan sa nayon ng Persia, na ipinangalan kay Santa Irene. Ang Santorini ay pinaikling anyo ng Santa Irene. Ang pagsabog ng bulkan ay nagbaon sa sinaunang lungsod ng Akrotiri sa abo ng bulkan, na napreserba ito na parang Pompeii. Ang Akrotiri ay isang maunlad na bayan ng Minoan, mayroong mga gusaling may maraming palapag, advanced na sistema ng tubo, at makukulay na fresko na naglalarawan ng buhay sa isla bago ang pagsabog. Bagamat maraming bahagi ng Akrotiri ang naibunyag sa mga nakaraang dekada, maliit na bahagi pa lamang ng nawalang lungsod na ito ang natuklasan. Ang mga puting gusali na may asul na simboryo ay ikonikong tanawin, ngunit ang ganitong arkitektura ay hindi laging uso. Ang mga tradisyonal na bahay na kuweba, na inuukit sa batong bulkan ng isla, ay idinisenyo bilang tugon sa matinding init ng tag-init at sa madalas na lindol. Ang mga bahay na ito ay ipinamamana sa bawat henerasyon at patunay sa katalinuhan ng mga naninirahan sa isla sa paggamit ng likas na materyales para mabuhay sa kabila ng mga kakaibang hamon sa lugar. Ang pagsabog ng bulkan na nagpabago sa Santorini ang nagbigay daan din sa dramatikong tanawin ng isla, kabilang ang mga matatarik na bangin ng kaldera, ang mga tanyag na itim na dalampasigan. Ang epekto ng bulkan sa lokal na populasyon ay malaki. Matapos ang pagsabog, muling nagtayo ang mga nakaligtas, ngunit ang populasyon at kultura ng isla ay tuluyang nagbago. Hanggang ngayon, maraming tao sa isla ang namumuhay pa rin sa anino ng bulkan, kabilang na ang paminsan-minsang mga lindol at pagsabog. Ang Santorini ay dating tahanan ng sinaunang sibilisasyong Minoan at pinaniniwala ang isa sa pinaka-advanced na lipunan sa Aegean noong humigit kumulang 1,600 BC. Gayunpaman, ang pagsabog ng napakalaking bulkan ng isla noong 1,600 BC, isa sa pinakamalalaki sa kasaysayan ang nagdulot ng pagkasira ng maunlad na kulturang ito. Ang trahedyang ito, na nagresulta sa pagbagsak ng mga Minoan at paglubog ng bahagi ng isla sa dagat, ay maaaring nagbigay rin ng inspirasyon sa mga alamat ng Atlantis. Ang pagsabog ay lumikha ng kaldera, na siyang nagiging pangunahing tampok ng isla ngayon. May kasaysayan ng pag-iisa ang Santorini, lalo na noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Noon lamang dekada 1950 nagsimula ang makabagong kaunlaran at turismo sa isla. Bago ito, mahirap ang buhay sa Santorini dahil sa matatarik na bangin at kakulangan ng infrastruktura. Ang ekonomiya ng isla ay nakabatay sa agrikultura, pangingisda, at kalakalan. Ngunit maraming tao ang nabuhay sa kahirapan, at unti-unting bumaba ang populasyon habang naghahanap ng mas mabuting oportunidad ang mga residente. Bukod sa mga pagsabog ng bulkan, ang Santorini ay binagyo rin ng maraming lindol sa paglipas ng mga siglo. Ang pinakamapinsalang lindol ay naganap noong 1956 na sumira sa malaking bahagi ng infrastruktura ng isla at pumatay ng mahigit 50 tao. Tumagal ng maraming taon bago nakabangon ang isla, ngunit ang kaganapang ito ang humubog sa modernong Santorini na nakikita natin ngayon, dahil ang mga pagsisikap na magtayo muli ay nagpakilala ng mas matibay na mga teknolohiya sa konstruksyon at nagpabuti sa lokal na ekonomiya. Ang bulkanikong lupa ng Santorini ang nagbibigay sa isla ng kakaibang tanawin para sa agrikultura. Ang mga ubasan sa isla ay itinatanim sa maliliit na bilog na basket upang maprotektahan ang mga puno ng ubas mula sa malalakas na hangin at matinding sikat ng araw. Ang natatanging paraan ng pagsasaka na ito, na nadevelop sa loob ng maraming siglo, ang nagbibigay daan sa Santorini na makagawa ng ilan sa pinakahinahangad na alak sa mundo, partikular ang asertiko na ubas. Ang bulkanikong tanawin ng isla ay nagbibigay din ng mga kamatis, alcaparras, at iba pang pananim, ngunit mahirap ang pagsasaka sa isla dahil sa tuyong kalagayan at mabatong lupain. Sa mitolohiyang Griego, kilala ang Santorini bilang Thera, at sinasabing tahanan ng mga Titan, na tinalo ng mga Diyos ng Olimpiko. Ang mayamang mitolohiya ng isla at koneksyon nito sa mga Diyos ay nagbigay rito ng mistikal na pagkakakilanlan, ngunit itinuturing din ito bilang simbolo ng pagkasira at muling pagsilang dahil sa madalas na aktibidad ng bulkan. Ang mga Diyos ng isla ay sinasabing parehong tagapaglikha at tagawasak, tulad na lamang ng bulkan mismo.